Okay, praise God. Magandang gabi mga kapatid ko sa ating Panginoon. Hallelujah. Puri ng Diyos at dumako na tayo sa takdang oras sa ating pagsamba. Ihanda po natin ang ating mga sarili at sa lahat ng ating buong puso sapagkat tayo magsasamba sa isang mga pangyarihan Diyos. At ngayong gabi, pangunahan tayo ni Brother Jel sa ating pag-aawitan. Amen. This is the day, celebrate the presence of the Lord my life. Pero bago yun, minsan pang bigyan natin ng kaluwalhatian ng ating Panginoon para pang-alas. Purihin po natin siya. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Diyos na naglupa na igamit ang kultura na ilun ng Diyos na tumutunan ng kalapitan at kapalupan. Banal ang iyong pangalan. Purihin ka, Panginoon Jesus. Buhay ng pamahal, Panginoon, mga Panginoon. Huwag na tama, nor by power, but by your Holy Spirit. Anoint mga God. Oh, give this praise and make the people of God. Speak to our hearts, O God. I pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Tayo po ay awit ng mga siglang awiting sa ating Panginoon. Susulit mo natin ang ating ating my life.
Jesus, awitin po natin ang This is my desire. Yes, Lord. Sige po Hallelujah. natin. Panginoon, samahan mo kami sa oras ito. God, glory to the Father. Hallelujah, hallelujah. Oh, we give you honor, we give you the highest praise. This is my desire. This This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. Itaas din po natin sa Diyos ang mga pastor po natin, mga leaders ng fellowship. Patuloy po natin silang idalangin sa Panginoon. Hingin po natin ang covering, ang anointing ng Panginoon.
mga missionaries po natin, kailangan nila ng prayer. Amen. At hindi naman, ang pandemic na ito, ang COVID-19, makialam ang Diyos, ang mga may sakit karamdaman, bigyan ng kagalingan, higit sa lahat, tumigil na po ang sagot na ito. Dalangin po natin ito sa Panginoon, makabalik na tayo sa normal na pamumuhay. Amen. Itaas din natin sa Diyos na magligtas po ang Panginoon, ng mga genuine conversion, mga key people. Hallelujah. Magpang ng Diyos sa mga committed disciple, mga mag-asawang magpapagamit ng buhay sa ating pong Panginoon. Sama rin po natin sa prayer ang ating bansa, ang ating Pangulo, ang mga pinuno ng bayan natin. Patuloy natin silang idalangin sa ating pong Panginoon. Ngayong gabi, papangunahan tayo kay Brother Jason Morato sa ating panalangin. Tinabagan isang pangkalapakan. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Purihin po ang Diyos. Ang lupuan ay kami. Ang tungkulong ay lupa. Purihin ka o Diyos. Sa pumupuno ng kalakasan at ang kalupaan. Ang pamanghamang ang kapilagalalas. Ang mga pangyayin ng Diyos. Ang Diyos at puntang kaawaan at kabagan. Huwag ka namin panal. Panginoon ay sa Kristo. Panal ay Espiritu. Hindi ko ang aming mga sama. Ang aming mga dalangin. Ang tunawa ko ng pangalang kamay. O Rapa Pasyan. Dililig-ligan. Darawakande. Diyos na banal, Diyos na makapangalan sa Lord, maraming salamat Panginoon Diyos, hallelujah. Sa muli Panginoon, ay nagkatiko kami para sa iyong salita, Panginoon Diyos, hallelujah. Lord, mga prayer request, personal request, Lord, ng iyong mga anak, Lord, iyong apito, Panginoon, katagpuin, Panginoon Diyos, hallelujah. Lord, ang mga may sakit, may karamdaman, Panginoon Diyos, hallelujah. Lord, sila katagpuin mo ng kagalingan, Panginoon Diyos, hallelujah. Lord, ang mga kasabay ginagawain, Panginoon Diyos, pagpalain mo po, Panginoon Diyos, hallelujah. Lord, ang mga nanonood, Panginoon Diyos, hallelujah, sa live stream, Panginoon, dalangin namin, Panginoon Diyos, ang mga ayos na signal, Panginoon, upang ang iyong salita, Panginoon, ay maayos na makarating sa kanila, Panginoon Diyos, hallelujah. Lord, patuloy kang mangusap, Panginoon, magligtas, Panginoon, mga kaluluwa, Panginoon, kayo po ang pinakamataas na papuri. Salamat sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Welcome po natin ang bawat isa. Sa kaway-kaway na lamang po. Magandang gabi. Amen. Magpalain kayo ng ating Panginoon. Umawit muna tayo. The joy of the Lord. Yes, the joy of the Lord. Hallelujah. Umawit tayo sa Panginoon. Okay, mga pangangaral natin sa kalsada, huwag po natin kalimutan, tuwing Martes, alas 9, at tuwing Huwebes po yun. At mayroon po tayong ginagawang chain prayer, alas 9 po ng gabi ng Biyernes, hanggang madaling araw po ng Sabado, alas 4 po ng umaga. At ang ating pong prayer and fasting, tuwing Friday rin po yun, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. So yan po ang ating mga pabalita, mga anak ng Diyos. Okay, so ngayong gabi, hallelujah, wala na po ako nakalimutan. Ngayong gabi, darako po tayo sa karawang bahagi ng ating pagsamba. Tayo po ay maghahandog sa Panginoon. Amen. Praise God, hallelujah. So bago ang paghahandog, tayo muna po bumasa ng banal na kasulatan sa aklat po ng Mateo, chapter 6, verse 3 hanggang 4. Okay, Matthew chapter 6, verse 3 hanggang 4. Sino po ang nakakita na? Okay, Matthew chapter 6, verse 3 hanggang 4. Sino pong nakakita na? Sabi po dito ng Mateo 6 sa talatang 3. Sabi po dito, ganito. Datapwa, pagka ikaw ay naglilimos o nagbibigay, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong ama na makakakita sa lihim ay gagantihin ka. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Hallelujah! Huwag niyo pong ipagkamali, mga anak ng Diyos, na kapag
tayo po ay nagbibigay, nilalagyan po natin ng pangalan. Amen? Hindi po yun applicable dito. Ang ano po dito, ang applicable po dito mga anak ng Diyos, ang gusto ng Panginoon dito ay huwag tayong katulad ng mga Pariseo at Iskriba na hypocrite sila pag nagbibigay, ipinagwawagay-waway nila, ipinagmamalaki nila. Katulad daw po ng mga mayayaman, kapag nagdodonasyon sila, may mga pangalan nakalagay sa mga katulad ng mga liwasang bayan, yung mga gawaing bayan, may mga camera, may mga television. Amen? Ipinamamalita nila. Huwag niyo po ipagkamali yun. Sapagkat tayo, kaya naman natin nilalagay yung sobre ng tithe, in offering, kasi pangalan natin, address natin. Amen? Sapagkat yan po ay isang tinatawag na monitoring natin yung para sa ating pong spiritual na kalagayan. Ano po? Kasi pag nakikita po namin yung inyong pagbibigay, nakapangalan po doon, napapansin namin yun, halimbawa, nalalaman namin na kayo pinagpapala kasi lumalaki yung inyong binibigay. Ibig sabihin, yung aming prayer at yung inyong pagbibigay may ginagawa ang Panginoon. Ngayon, pag lumilit, alam namin po at yan tayo baka may problema ang kapatiran. So, pinapanalangin namin yun. Binabanggit namin kayo sa panalangin. Kaya kung wala kayong pangalan doon sa sobre, may panalangin namin kayo. Kaya hindi namin alam kung may pangangailangan kayo. Di ba? So, parang monitor kasi spiritual yan mga anak ng Diyos. Amen? Dito ngayon, ipapasok natin. Papasok tayo. Sabi, kapag naglilimos o nagbibigay tayo, huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay, ang ginawa ng iyong kamay. Kasi raw po, mga anak ng Diyos, yung mga Pariseo at Iskriba, yung mga hypocrites, kapag sila'y nagbigay, ang gusto nila ay palakpak ng tao. Sabi ng Panginoon, tatanggapin nila yung palakpak, yung papuri ng tao. Pero, dito, ang gusto ng Panginoong Jesucristo, kaya niya tinuro ito, kasi ang gusto ng Panginoon, yung ating Ama sa langit, ang gaganti sa atin. Kasi sabi ng Panginoon, nagbigay na may palakpak ng tao, tinanggap na nila. Yung nakikita ng tao, napapurihan na sila, pero hindi ang Diyos ang nagpapuri. O mamili kayo, sino ang gusto niyong magpapuri sa inyo? Ang tao o ang Diyos? Ang Diyos, kasi ang Diyos kapag gumanti siya, iba ang sukatan niya kaysa sa sukatan ng tao. Halimbawa, kung ikaw ay magbibigay, ang tao makapaggaganti sa iyo, pero hanggang doon lang yun. Pero ang Diyos, kapag siya ay gumanti, iba siya magpala. Amen? Kaya sabi dito ni Jesus Christ, upang inyong paglilimos ay malihim at ang inyong Ama sa langit ang makakita at siya ang gumanti sa inyo. Kapag Diyos ang gumaganti mga anak ng Diyos. Sabi nga ng isang mayayaman, amen, si Litornio, isa siyang entrepreneur o businessman, hallelujah, ang sabi niya, ang pagbibigay niya sa Panginoon ay kanyang pinapala. Subalit kapag ibinabalik naman ng Panginoon, binubuldoser niya. Bakit po? Sapagkat siya po ay isang may-ari ng isang malaking construction company. Bulldozer ang gamit ng Diyos. Yung kanyang pala lang. Sino kaya palagi gumanti? Ang Panginoon. Pagdating po sa tinatawag na pagiging liberal, amen? Hindi natin kayang lampasan ang Diyos. Kaya yun ang gusto ng Panginoon. Ngayong gabi, nasabi dito yung ating ibinibigay. Amen. Hayaan natin na ang Diyos ang makakita nito at ang Diyos ang gaganti nito. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah. Kaya tawagan ko sa Brother Del upang kayo unahan sa pagbibigay. Manalangin mo tayo ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa oras ng pagpunod, at nasa iyong harapan, o yung magkakaloob, Panginoon, sa gawain, Panginoon, ang dalangin, Panginoon, mga kalugod, gamitin mo sa iyo, makapangyarihan ka paraan ng Panginoon, madami pang abot ang kapong ito, Panginoon, aming dalangin, ang mga trabaho, mga pinagkukulan, Panginoon, i-bless mo, Panginoon, patuloy mo kami bigyan ng tapat na puso, handang puso sa pagkakaloob, Panginoon. Sa oras ito, yung natin na namin mga pagpapalang, in Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. We bring the sacrifice of praise. Sacrifice of praise. Hallelujah. Sacrifice.
at tara na tayo sa pinakamalang bahagi. Amen? Sa salita po ng ating Panginoon. Hallelujah. So, ngayong gabi, kukuha tayong mag-aaral sa bahagi ng lumang tipan sa 1 Samuel chapter 17. Okay, sa verse 4 hanggang 11. 1 Samuel chapter 17, verse 4 to 11. Hallelujah. Sino po nakakita na sa unang Samuel chapter 17? Sa verse 4, basahin po natin ito, sabi nito. At lumabas ang isang bayani sa kalapakento ng mga Pilisteo na nagngangalang Goliath. Nagagat ng taas ay 6 na siko at 1 dangkal. Siya mayroong isang turbanting tanso sa kanyang ulo at siya nanusuutan ng isang baluti sa katawan. Ang bigat ng baluti ay 5,000 siklong tanso at siya mayroong kasuotang tanso sa kanyang mga hita. Ang isang sibat na tanso sa pagitan ng kanyang mga balikat at ang puluhan ng kanyang sibat ay gaya ng panghabi ng mga habi. Ang dulo ng kanyang sibat ay may 600 siklong bakal ang bigat. At ang kanyang tagadala ng kalasag ay nauna sa kanya. At siya ay tumayo, siya ay umiyaw sa unang Israel at nagsasabi sa kanila, bakit kayo lumalabas at nagsisiyanay at nakikipagbaka? Hindi ba ako'y Pilisteo at kayo mga lingkod ni Saul? Pumili kayo ng isang lalaki sa inyo at pababain ninyo siya sa akin. Kung siya'y kalaban sa akin at mapatay ako, magiging alipin nga ninyo kami. Ngunit kung ako'y manaiglaban sa kanya ay mapapatay ko siya, ay magiging alipin nga namin kayo at maglilingkod sa amin. At sinabi ng Pilisteo, aking hinahamon ng mga hukbo ng Israel sa araw na ito, bigyan ninyo ko ng isang lalaki upang maglabang kami. Nang marinig ni Saul at ng buong Israel ang mga salitang iyon ng Pilisteo, sila'y nanglupaypay at natakot na makina. Tayo sumandali yung buko at tayo manalangin o pagpalang naman na sa langit na tulad ng dating may gabi. Magministeryo ka po sa aming kalagitnaan. Patuloy ko pong hinihingi, mangusap ang iyong Santong Espiritu sa bawat puso ng iyong mga anak. Panginoon, kalagan mo po kami sa takot, sa mga pag-aalindangan, Panginoon, ngayong gabi. Ako'y dumadalangin, Panginoon, ngayong gabi. Hallelujah, ang pangaral na ito iyong basbasan. Gamitin mo po akong mensahero ng iyong salita, ang kalooban ng mahayag at hindi ang kalooban ng tao, Panginoon. Ngayong gabi, inaamin po namin sa masamang katungkulan sa pangalan ni Jesucristo, ang taga Nazaret. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Meron po dito, sabi dito, isang bayani na nagngangalang Goliath na isang Pilisteo. Amen? At para sa kanila, ito po ay isang higante sapagkat hindi po siya pangkaraniwang tao. Pero ang totoo po niyan, mali po ang ating pong imahinasyon tungkol sa higante. Ang higante po ay malaki po sa building. Amen? Hallelujah, hindi po ganon. Ang ibig pong sabihin ng higante po sa banal na kasulatan ay isang malaking tao, hindi pangkaraniwang tao. Amen? Parang abnormal siya, hindi siya kahanay ng iba. Amen? Ang sabi doon, si Goliath ay 6 na siko. Amen? Hallelujah. Pero bago natin pagpatuloy, nakaparinig na ba kayo ng mga kwento-kwento tungkol sa higante? Noong kasi bata pa, mayroong kwento sa akin ng tatay ko, malit pa ako noon, nung nandito sila sa Bicol, dito sa may parting Sorsogon, doon daw po sa kanyang pinangingisdaan, nakakita siya ng malaking bakas ng tao. Sabi niya, hindi pang karaniwan. At tinatanong niya yung mga matatanda kung nakakita na sa sino mga tao, doon daw po yun, ang tawag nila daw doon ay manangdilaw. Yun daw po ay yun ang nangunguha ng mga huli ng isda. Pero hindi po pang karaniwan. Ang sabi ng tatay ko, hindi pang karaniwan ang laki ng bakas ng kanyang paa. Sabi ng mga tao, higanti daw yun. Amen? Hallelujah! Bakit nga ba mayroong tinatawag na higante? Amen? Kaya ngayong gabi, ito yung ating pag-usapan, the giants. Amen? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah, the giants. Hallelujah. Unang-unang pag-usapan natin, giant in the making. Yan. Giant in the making. Paano ba nagkaroon ng higante? Yan. Paano ba nagkaroon ng higante? Nilikha ba ito ng Diyos? Hindi po. Hindi po lumikha ng higante ang Diyos. Naniniwala kayo doon? Ang nilikha ng Diyos ay si Eva at si Adan. Wala pong higante siyang nilikha. Amen? Kaya ang tanong, saan ba galing ang higante? Saan ba galing ang higante? Baybayin natin ito sa aklat ng Genesis chapter 6 verse 4. Ang sabi dito sa Genesis chapter 6 verse 4, ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na iyon at pagkatapos din naman makasiping ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng babae ng tao, nagkaanak sila sa kanila. Ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon ng mga lalaking bantog. Amen? Ang sabi po dito ng Genesis, kapag binasa mo at binaybay mo ang history ng higante, ang higante po ay
mula sa mga tao na kung saan, amen, ang sabi po doon nagkakaroon na tinatawag na intermarriage. Yun daw po mga anak ng Diyos at mga anak ng tao ay nagsipag-asawa. Lumabas, nagkaroon ng abnormal na anak. Yung mga abnormal na, yung iba doon naging gating, iba doon naging mighty men. Ang sabi po doon. Amen? So makikita natin dito, ang higante po ay nalikha, resulta po yan ng pagsuway ng anak ng Diyos. Amen? Mula sa Diyos. Disobedience. Amen, mga anak ng Diyos. Hallelujah! Kaya kung mapapansin mo, di ba, sabi, pansinin mo ito, di ba? Sabi ng Panginoon, yung magkamag-anak, yung magkapatid, hindi pwedeng mag-asawa. Kasi nilikha ng abnormality yun, dahil sa siyensya, sinasabi yun, nagkakaroon ng abnormality. Dito, pinapakita dito, bagamat hindi ito magkakamag-anak, hindi magkakapatid. Pero ang sabi po doon, yung mga anak ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, huwag may pagkamali, ang mga, hindi po ito mga angel, hindi po ito mga angel. Dabagkat ang angel po hindi nag-aasawa, sabi ni Jesus Christ. Ang tinatawag itong children of God ay walang iba, anak ni Seth. Mga apo ni Seth, mga anak ni Seth. Yung pangatlong anak ni Eva at ni Adan. Namatay si Abel, sabi pinalitan ni Seth. At si Seth, amen, sabi doon, panganak si Seth, nagpasimulang tumawag ang tao sa Diyos. Di ba tayo tinatawag na anak ng Diyos? Ang anak ba ang Diyos? Hindi. Nag-asawa ba Diyos? Hindi. Pero tayo tinatawag na anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat tayo ay tumatawag sa Diyos at nampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, balikan natin, ang higante ay resulta ng pagsuway ng tao, ng mga anak ng Diyos. Amen? Kaya ngayong gabi, makikita natin, amen? Hallelujah! Kung bakit may mga higante sa ating buhay, ang resulta po ng higante, ang pinanggalingan ng higante, every time we disobey God. Kung bakit tayo may mga hinahirap na higante sa ating buhay. Amen? Na kung papansinin mo sa banal na kasulatan, ang mga anak ng Diyos sa mga ano ni David, sa mga tao ni David, walang sinasabing may malalaking higante sila, may mga tao, mga normal. Di ba? Wala kang papapansin na sabi, sa hubo ni David may mga higante. Wala po! Amen? Sa tao. Amen? So, kung mapapansin natin kung bakit ko yung sinabi, bakit ang kaaway ay mayroong higante? May malaking tao na katulad ni Nabulayat at ng kanyang mga anak. Amen? Every time we disobey God, we face giants in our lives. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Ang ating problema ay nagiging higante sapagkat lalo tayong sumusuway sa Diyos. Kapag patuloy po natin hindi sinusunod ang Diyos, binabaliwala ang payo ng Diyos, hindi titigil ang mga higante sa ating buhay. Amen ba mga kapatid ko sa Panginoon? At alam natin yun, si Saul ay masuwayin. Amen? Ang sabi po doon, ang kinaharap nila ngayon ay isang higante. Araw at gabi sila'y sinisigawan. Tuwing umaga hanggang hapon, sumisigaw si Goliath at binasaan ang inyong mga lalaki. Nagtatakbuhan sila, natatakot sila ang mga anak ng ang hukbo ng Panginoon. Sabi rin yung mga hukbo, yung sundalo ni Saul na tinatawag na hukbo ng Panginoon. Amen? Natatakot sila. Bakit? Sapagkat si Saul ay nag-disobey. Amen? Sa payo ng kanyang pastor na si Samuel. Every time, ang anak ng Diyos, ngayon sabihin ko sa inyo, kapag patuloy po natin dinidisobey ang salita ng Diyos, lalong lumalaki ang mga problema natin. Amen? Lalong lalaki yan. Habang sinusuway natin ang salita ng Diyos, ang sinasabi ng Diyos sa ating buhay, lalong lumalaki ang problema natin. Sapagkat sabi ng Biblia, ang mali ay hindi may tatama ng panibagong pagkakamali. Amen ba, mga anak ng Diyos? Babalik tayo muli sa tama. Ano ba ang tama? Ang salita ng Diyos. Hello! Kaya ngayong gabi, kaya tayo nahihirapan. Amen? Sa mga sinusuong nating problema, ito'y tila isang higante na ating hinaharap dahil hindi kaya tayong tulungan ng Diyos, kundi dahil ang Diyos ay hindi po makakilos sa ating mga buhay. Pansinin po natin sa panahon ngayon, sabi 40 days and 40 nights, sumisigaw si Goliath, at binasaan ang inyong panlaban, mga takot kayo, mga luwag kayo. Di ba? Takbuhan sila, wala 40 days, sabi ng Biblia,
ginagawang pagsuway at pagtuloy na pagtanggi sa kalooban ng Diyos. Kaya ngayong gabi mga kapatid ko sa Panginoon, sometimes, ito naman talagang katotohanan, hindi lang sometimes. Kaya tayo may mga problema, minaharap ng mga malalaking problema. Hallelujah, minsan tayo nang may gawa nito. Tayo nang may gawa nito. Hallelujah. Kaya kung patuloy tayong magmamatigas, hindi natin papakinggan ang payo, hindi natin papakinggan ang sinasabi ng Diyos sa ating buhay at patuloy natin susundin na yung ating sariling kalooban. Amen, mga anak ng Diyos, sasabihin ko sa iyo, lalong lalaki ang higante sa iyong buhay. 40 days and 40 nights na raryan si Goliath sumisigaw, tinutorment ka mga anak ng Diyos ng problema. Hallelujah, sapagkat sabi doon si Goliath, may dala siyang tormenting spirit. Nanginginig yung mga hubo, yung mga sundalo, di sa all nanginginig sila. Hallelujah, hindi sila makatulog. Sa umaga pagising nila, nandyan na naman ang problema. Pagdating sa hapon, nandyan na naman ang problema. Di ba mga anak ng Diyos, hindi tumitigil yung problema. At anong lumalala ang problema? At ito yung panahon natin. Hallelujah, sabi nung isa, kung kaya niyo mari, kung kaya niyo pari, kaya mo rin mari. Ganun, di ba? Alang tao ngayon, ang sinusundan yung, hallelujah, yung higantihan. Hindi ako papayag sabihin ng isa, binanyan mo kung kaganti ako sa iyo. No. Amen? Lalong lalala ang problema natin sa ating buhay. Amen? Ang sabi ng Bible, yung gumagawa sa iyo masama, gantihan mo ng mabuti. Oh. Amen? Yung pumato sa iyo ng bato, batuhin mo ng tinapay na nakalagay sa garapon. Hindi. Ang sabi, pag pinato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ibig sabihin mo, ang ibig sabihin doon, ang tunay na kahulugan doon, hindi magbabatuhan kayo ng tinapay, kundi ibig sabihin ng Panginoon, kung nabubruto mo yung kaaway, pakanin mo ng tinapay. Ibig sabihin, huwag mong gantihan ng masama yung masama, kundi kaibin mo yung masama ng mabuti. Hello! Amen ba mga anak ng Diyos? Hallelujah! Mga kapatid ko sa Panginoon, why there is giant in our life? Yan ang katanungan. Bakit ba may ganti ka ngayong hinaharap? Bakit hindi mo magapi-gapi ang higanti na yan sa iyong buhay? Yan ang katanungan. Baka naman may mga disobedience tayong ginagawa dahil hindi normal. Amen? Na maging 50 days yan. 50 nights yan, iyong problema. Dahil sabi ng Bible, 40 days and 40 nights lamang na sumisigaw si Goliath. Amen? Hallelujah! Yan yung katotohanan, disobedience, mga anak ng Diyos. Hallelujah! Kaya maulitin ko, sabi ng Biblia, hindi po maiksi. Isaiah 59 verse 1 to 3. Narito ang kamay ng Panginoon na hindi umiiksi, hindi makapagliligtas, hindi man mahina ang kanyang pakinig. Hindi makarinig, kundi pinagliwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong kasalanan ng siya nagpapakabli ng kanyang mukha sa inyo upang sa iyo makinig sapagkat ang inyong mga kamay ay nadudumihan ng dugo at ang inyong mga daliri ng kasamaan, ang inyong mga labi nagsasalita ng kasinungalingan, ang inyong dila ay nagsasalita ng kasamaan. Hindi makakilos ang Diyos. Hallelujah sa ating mga buhay dahil mayroon tayong ginagawang pagsuway at lumilikha ito ng mga higante sa ating buong buhay. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Pangalawa, facing the giants. Yan. Paano na yun lalabanan ng higanting si Goliath? Amen? Ito na yung magandang puntos, mga anak ng Diyos. Hallelujah. Haharapin na natin ang higante ngayong gabi. Unang-una, para maharap mo ang higante, paliitin mo ang higante at palakihin mo ang Diyos. Ganun lang naman kasimple. Paliitin mo ang higante, palakihin mo ang Diyos. Hallelujah. Bakit? Sapagkat sabi ng 2 Kings chapter 6 verse 16, at siya'y sumagot, huwag kang matakot sapagkat ang sumasa atin ay higit kaysa sumasa kanila. Tingnan nyo ngayong gabi. Ang nasa atin, sabi ng Biblia, ay mas makapangyarihan, mas malaki kaysa nasa kaaway. Si Goliath po ay mandaraya. Dinadaan lang niya sa laki. Pero ang katotohanan siya po'y maliit lamang. Amen. Bakit? Sapagkat malaki ang Diyos natin. Amen ba mga anak ng Diyos? Paliitin mo ang problema sa iyong buhay.
Yung iyong siko kaya ng iyong buhay, mararagdagan mo. Sa akin lang yung salin. Kasi ang sabi doon, kung mapalisa ba kayo? Pero sa akin, pag sinalin ko, kung mamroblema ba kayo? Buong magdamag, di ka matulog at mag-isip ka na mag-isip sa problema mo. Pag-isip mo kaya sa umaga, wala na ito, naroon pa rin yun. Hallelujah! Ano ngayon ang gagawin mo? Palikitin mo siya at isipin mo, sabi ng Biblia, hallelujah, huwag kayong matakot sapagkat yung takot natin, ito ang nagpapalaki sa kaaway. Amen? Hallelujah! Yes, marahil nakakawa tayo ng pagsuway. Totoo yun. Yun ang nagiging dahilan ng mga problema natin kung bakit lumalaki. Pero hindi pa rin ang rason. Hallelujah, na manatili tayong takot sa Kanya sapagkat mayroon ng Diyos na makapangyarihan na namatay sa krus. Sabi ng Biblia, and dinaig na niya ang sanlibutan ito. Ang mga higanti sa ating pong buhay ng anak ng Diyos ay dinaig na niya. Amen ba mga anak ng Diyos? Palakihin natin ang ating Panginoon. Sapagkat sabi doon, mas makapangyarihan siya. Pag ibabakron mo yan, si Elijah po at saka yung kanyang tauhan, habang sabi, pagising nila sa umaga, nagmumumog, habang nagmumumog, nagulat siya, ang hukbo ng Syria, ng Persia ay naroon, nakapaligid sa kanila, sabi niya, ama ko, saan natin? Sabi niya, natakot siya, ang dami kasing ang daming hukbo. At ayon pa sa mga komentarista, ang mga Persian army po, may kasama po silang mga manggagaway. Kaya nakakatakot silang mga sundalo. Amen? May tormenting spirit silang mga dala. May mga sumpa silang dala. Kaya yung nakakalaban nila, takot sa kanila. Ganun din si Goliath. Amen? Hallelujah! Salita pa lang, nanginginig na sila. Kasi nga, may mga manggagawin sila, may hukbo ng kadiliman sa kanila. Amen? Kaya kung ibabakroon ko daw yung daw Persian army, nung makita ng kaya siya natakot, nakita niya yung kadiliman. Pwera pa yung mga hukbo ng Persia, meron pang kadiliman silang kasama. Kaya takot na takot siya. Sabi niya, aba ko, napapaliputan tayo ng hukbo ng Persia. Sabi ni Elijah, sabi ko, kang matakot. Ano ka ba naman? Ang sumasa atin ay mas makapangyarihan kaysa nasa kanila. Sabi niya, ang Diyos ko, Panginoon ko. Idilan mo nga ang mata ng aliping ito. Nag-pray sila. Pray sila ngayon. Pag-pray nila, pagmulat niya, mas marami pala ang hukbo ng anghel. Amen! Hallelujah! Na nasa kanila pagkakarambunan ng ating Panginoon. Hindi kasi kayo nag-pray. Kaya lagi kayong nakamulat lang. Pero pag ikaw ay nag-pray at ikaw ay humingi ng tulong sa Diyos, may mga higanti ka nakikita kapag nakamulat ka. Pero kapag ikaw ay nag-pray na at ang nakita mo ngayon ang hukbo ng langit, pagmulat mo, makaliwalas na pala. Dahil naroon na ang hukbo ng kalangitan. Amen ba mga anak ng Diyos? Palapakan natin ang ating Panginoon. Palitin mo ang higante sa iyong buhay, mga anak ng Diyos. Hallelujah. Palakihin mo ang Diyos. Sabi ng 1 Samuel 17 verse 45, dumating na ang saklolo. Amen? Narito na ngayon. Hallelujah. Sabi ng 17 verse 45, nang magkagayon sinabi ni David sa Pilisteo, ikaw ay napalito sa akin na may tabat, at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y naparito. Pakinggan nyo. Ako'y naparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng mga kawal ng Israel, na iyong hinahamon. Grabe si David. Hindi sinabi ni David, narito ako ngayon, yakin ka na sa akin, ako'y malakas sumuntok, magaling ako mag-espada. Amen? Hindi sinabi ni David. Ano sabi ni David? Ang sabi ni David ay ito, naparito ako laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon. Parang sinasabi ni David, hindi mo ito laban ito ng Diyos. Pinalaki niya ang Diyos. Hallelujah, pinalaki niya ang Diyos sa kanyang buhay. Binangin niya, sabi, laban ito ng Panginoon. Amen. Ngayong gabi, mga kapatid ko sa Panginoon, sabi ni Jesus Christ, without me, you can do nothing. Kung wala ang Diyos, hindi mo kayang harapin ang mga higanti sa iyong buhay. Hallelujah. Kaya tayo dapat lagi tayong nakaasa sa Diyos. Huwag tayong magtiwala sa ating kakayahan. Huwag kang magtiwala sa iyong mga karanasan. Amen? Hallelujah. Sapagkat ang katotohanan, hallelujah, wala pong makapangyarihang lalaki sa Biblia, hindi sa balat ng lupa, sa Biblia, amen, na hindi po siya lumuod. Amen? Hindi siya lumuod at humingi ng tulong sa Diyos. Lahat ng lalaki, si Abraham, si Jacob, si Isaac, si David, hallelujah, at marami pang mga bayan sa panampalataya, lagi silang nakalugod. Amen? At sa pagluto kasi nila, doon lumalaki ang Diyos sa kanilang buhay.
Amen ba mga kapatid ko sa Panginoon? Kaya paano mo harapin ang iyong mga problema? Lumalaki ang mga problema. Malapit ang Diyos. Ipigit mo ang iyong mga mata. Amen? Hingin mo na makita mo ang hukbo ng Diyos. Hallelujah! Na hindi mo makita ang mga problema kasi yun ang atin lang na nakikita. Pag uwi ninyo sa bayan, nakikita niyo yung mga pangit na bagay. Kasi tinitignan niyo yung pangit. Amen? Hallelujah! Ako yung dapat para huwag kayong maano, huwag kayong lagi makita yung pangit. Marami pa sa salamin. Ang ganda. Ang ganda. Mga anak ng Diyos. Kasi pag uwi niyo sa bahay, tinitignan niyo yung pangit. Hallelujah! Yung kasi ang kulang sa atin, ang nakikita lagi natin yung problema. Hindi natin nakikita yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay na magaganda. Kaya dapat ang nakikita natin, mga kapatid ko sa Panginoon, isa pa ang gawin mo, huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa iba. Huwag mong ikumpara yung sarili mo sa iba. Iba ang pagkakalikasay ng Diyos. Unique ka, tandaan mo yun. Unique ka. Kaya kung mapapansin mo mga anak ng Diyos, unique na unique. May magkakamukha pero may pagkakaiba pa rin. Amen? Ang paglikha ng Diyos. Kaya ganun tayo, unique na tayo, hindi tayo pare-pareho. Amen ba mga anak ng Diyos? Yes, pareho tayo mga tao. Pero may kanya-kanya tayong uniqueness dahil ganyan ang gusto ng Diyos sa atin. Amen? Kaya huwag mo ipapares yung buhay sa iba. Amen? Huwag mo ikumpara doon sa kapitbahay mo. Huwag mo ikumpara yung sarili mo. Yung pamilya mo, huwag mo ikumpara doon. Ang dapat mong isipin, amen, mayroon kang Diyos, yun ang pagkakaiba mo. Amen? Hallelujah! Iba ka kaysa sa kanila dahil mayroon kang Diyos. Pero pag sila lumputi pa sila, may giants. Ako wala akong giants. Diba? Ang laki ng debt nila. Pero alam mo, ang bigla. Ang laki ng kanilang bahay. Ang laki ng katawan ng kanyang asawa. Hindi ka pati sa kasawa ng kapitbahay ko. Grabe! Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Hindi ko sabihin, palitin mo ang problema mo sa iyong buhay. Ang palakin mo, ang kayang gawin ng Diyos, sabi niya rin David, hindi niya nakita si Goliath na higante. Ang sabi niya, ang hinahamon mo yung hukbo ng Panginoon ng Israel, ang Panginoon ng hukbo ng Israel, ang Diyos ang hinahamon mo. Ano pa, pag binasa mo yung sabi ni David, ngayon ikaw na hindi tuli. Minaming kasi siya, sabi sa kanya ng Goliath tayo, ikaw na putong lupa, putong aso, garapata ang tingin sa kanya, lalaban ka sa akin, ano ako, aso? At ikaw ay garapata, sabi ni David, ang iyong sinahamon ay ang Diyos. Amen? Sabi daw, yes, ikaw ay may sibat. Ang sibat niya, duluhan pa lang ng 600 kilos na. Grabe. Pero si David, ang sabi ng Biblia, dahil ang Diyos ang kanyang pinalaki, kumuha lang siya ng 6 na piraso ng mga batong mga makikinis. Sabi ko nga, tanong ko, ba't iaami? Ba't hindi na lang isa? Kasi nananampalataya naman siya sa Panginoon. Isa na lang sigurado. Alam niyo, mga anak ng Diyos, ang pananampalataya, hindi po exaggerated. Ang nananampalataya, naghahanda. Amen ba mga anak ng Diyos? Hindi yung bahala na. Hindi ganun ang pananampalataya, mga anak ng Diyos. Hindi ganun. Tayo nananampalataya, pero tayo nagpaplano. Amen ba? Walang takot. Ako nananampalataya, hindi ako takot sa COVID. Aba! Pag tinawa ka ng COVID, ayaw mo lang sa'yo. Kahit may pananampalataya. Kasi mag-ingat ka pa rin nagpaplano. Amen ba? Kapapaano? Tinatatawa ko kayo. Hallelujah. Palakihin ang Diyos. Sabi ng Biblia si David, kumuha siya ng 6 na piraso. Hallelujah. Kasi ganito katulad David, pag sumalang isa, sigurado may 5 pa ako. Matalino si David, nagpaplano siya. Hindi dahil sa wala siyang pananampalataya at nakita ito ng Diyos, si David ay marunong umarap sa problema. Yan ang gusto ko. Amen? Hallelujah, sabi ng Panginoon. Kaya hindi ka nakataka, isang tira lang ni David, tinamaan sa noo. Ay, ganun agad si Goliath, patay. Diba? Dahil bakit? Dahil sabi ni David, ang hukbo, ang Panginoon ng mga hukbo ng Israel, ang kalaban mo, hindi ako. Amen? Hallelujah! Ngayong gabi mga kapatid ko sa Panginoon, kung gusto mong harapin ang giant sa iyong buhay, kailangan mo ang Diyos. Amen? Hallelujah! At kung yun ay gagawin, ibaba mo ang iyong sarili, ang kalitawin mo ay ang Diyos sa iyong buhay. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah!
Kaya napakalaga ng obedience at humbleness. Nakita rin yung kay David. Amen? Ano ang sabi ng Biblia? Si David, bago po siya mapunta po doon, alam natin, si David po ay pinahiran na ng Diyos. Siya lang nakatakdang mamihari, pero hindi pa siya hari. Kung mapapansin mo, sumuwi si Saul, di ba? Sumuwi si Saul, sabi Samuel, hindi na ako nalulugod kay Saul, aalisin ko ng pagiging hari sa kanya. May anak si Isay, pahiran mo. Sabi ganun, pahiran mo lang siyang nakatakdang maghari sa Israel. Pumunta si Samuel sa bahay ni Isay, bahay ni David. Wala si David, iba naman yung mga kapatid, wala lang katawan, mga warrior, sabi ng Diyos hindi yan, Samuel. Sabi ng Diyos kay Samuel, Samuel kay Isay, meron pa ba anak? Meron po. Pastor ng tupa, yung bunso ko po. Katawag kung hindi tayo uupo, hanggang siya tumarating, hindi natin napapahiran siya. Dumating na roon, itong si David. Oo, sabi ni David, ito ang sinasabi ng Diyos, magkahari sa Israel. Ikaw bapan kay Saul. Amen? Nung pumunta po siya sa lugar ng labanan na naroon si Goliath, hindi pa po siya hari. Pero siya pinahira na. Kung baga sa nandito akong binira, hindi siya nagpalaki. Amen? Naging humble pa rin siya, dala niya yung tinapay. Pupunta niya yung mga kapatid niya. Di ba? Binigyan niya ng tinapay yung mga kapatid niya. Masunurin, mapagkumbaba si David, hindi niya pinagmamalaki ang kanyang sarili. Amen? Kaya doon nakita natin, amen, itong si David, amen, ay nakasumpong ng tinatawag na biyaya sa Diyos. Hallelujah! Kaya ngayong gabi ito ang aral. Kung gusto nating malampasan ang mga giants sa ating buhay, mahalaga ang pagsunod kahit ano pang kalagayan natin sa ating buhay. Amen ba mga anak ng Diyos? Hindi usapin dito kung anong narating natin sa buhay. Hindi usapin dito kung ano ang ating mga karanasan sa buhay. Ang usapin dito yung humbleness at obedience natin sa ating pong Panginoong Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Kapos-kapusan. Avoiding to be part of the making of the giant. Amen? Hallelujah! Ito mas maganda doon. English, Tagalogin na lang natin. May iwasang maging bahagi sa paglikha ng higante para sa kaaway. Paano pa natin ma-avoid na hindi ka magamit ng kaaway para magkaroon sila ng mga higante? Dahil alam natin, yung higante, amen, ikibunga ng pagsuway ng tao. Unang-una, mga anak ng Diyos, sabi ng Biblia, pasakot tayo sa Diyos. Pasakot, sumunod sa Diyos. Sabi nga ng James chapter 4 verse 7 to 10, sa talata lang ito, bibigyan natin ng sabi ito, pasakot nga kayo sa Diyos, dapat magsalamsan kayo sa Diablo, at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos, at siya lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang kapalat. Kayo yung mga pigakit, magsibig, magsitangis, upang palitan ng inyong pagtawa ng pag-ibig. Ang inyong kalaban ng kalumbayan, magpaababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Yung salita ay pasakot at yung sumunod ay magpakababa. Amen? Hallelujah! Kung gusto mong maiwasan ang mga higanting problema sa iyong buhay, sabi ng Biblia, pasakot sa Diyos. Pag nagpapasakot ka sa Diyos, anong kasunod sabi doon? Salangsangin ang gawa ng dyablo. Huwag mag-entertain ng ginagawa ng dyablo sa iyong buhay. Dahil pag in-entertain mo ang dyablo, lalaki siya. Amen ba mga anak ng Diyos? Magiging higante siya. Pero sabi doon, kapag iyo siyang sinalangsang, tatakbo ang dyablo, ibig sabihin, mawawala ang problema sa iyong buhay. Kapag ikaw ay natututong magpasakot at lumaban, sumalangsang sa gawa ng dyablo sa iyong buhay. Pasakot sa Diyos. Malibang tayo po'y nasa kalooban ng Diyos, hindi natin mapagtataguin ng higante at magiging bahagi na tayo sa paglikha ng mga higante. Amen. Yun yung dahilan, sabi ng Biblia, kapag may isang makasalanan nagpapanumbalik, maraming kasalanan ang natatakpan. Pag mayroong isang makasalanan na nanunumbalik, napapanumbalik sa Diyos, maraming kasalanan ang napagtatakpan. Anong ibig sabihin? Yung malalang problema ay naiiwasan kapag may isang makasalanang nagbabalik loob sa Diyos. Halimbawa, sa ating lugar nito, kung tayo ay hindi naligtas sa mabalik sa Diyos, ang mga kalunya, magnanakaw. Di ba? Ang daming problema noon. Ang daming problema ang lilikay noon. Pero dahil tayo nanumbalik sa Diyos, amen?
Dahil sabi ng Biblia, amen, kung gusto mong ikaw ay itaas, magpakababa ka muna. Wala pong nagpupunta kung umakit sa langit na nanggaling na sa langit, kundi kung gusto mong punahan ka sa langit, magsisimula ka sa ibaba. Amen? Mga anak ng Diyos, hallelujah, kung gusto mong i-promote ng Panginoon, hallelujah, sabi ng Biblia, magpakababa ka. Baba mo ang iyong sarili. Siguro ito ang solusyon sa mga nangyayaring mga higante sa iyong buhay. Hindi lang sigurado pala. Amen? Sigurado, ito ang solusyon, magpakababa lang tayo. May higante, marahil galit sa iyong asawa mo, galit ang anak mo, galit ang mga kapitbahay mo, pakababa ka lang. Kuha mo lang sarili. Amen? Sabi ko nga, nagpayo, kasi daw, ganyan daw yung kanyang partner sa kanya. Ano ang gawin mo? Amen? Naalala ko kasi yung kwento tungkol doon sa babaeng putak ang kanyang asawa pagkagaling sa trabaho, puputakan siya, sabi niya, laki silang kakay, sabi nung payo nung pare, uminom ka ng tubig doon sa likod ng balon, sa baso. Huwag pero huwag mo lunukin yan. Pag nagputak daw, sarado ng bibig, unti-unti daw nawala yung pagpuputak kasi nagtaka daw, hindi na nagsasalita, hindi na nalaban ko siya. Tumahimik na rin siya kasi hindi na nalaban. Yung mga anak ng Diyos, minsan ganun din dapat tayo sa pagharap sa problema. So, kailangan natin tumahimik. Amen? Kaya sabi ko nga sa kanya, pati ko ay pinuputakan. Amen? Ng asawa mo, ng agong mo, lumuhod ka at manalangin ka. Hayaan mo siya magsalita. Huwag kang magsalita, mag-pray ka lang. Aywan ko nun, gumagalit pa siya niya, nag-pray ka. O, di ba? Di ba, mga anak ng Diyos? So, mo palaki ng problema, i-avoid mo, magpakababa. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So, yung po natin ang ating mga oras. Hallelujah. Tapos na po tayo ngayong pong gabi. Ibigyan ko lang ng pagkakataon ngayong gabi na magkulay-kulay tayo sa salita ng Panginoon ng araw sa paksang ang higante, the giant. Hallelujah. Mayroon tayong mga gulayan sa ating pong buhay. At ang gulayan niyan ay tinatawag din bundok ng problema. Amen? At yung gulayan niyan ay mayroong dalang tormenting spirit, worries, anxiety, fear, nervous breakdown, depression. Amen? Hallelujah. Ganyan ang higante, ang kanyang trabaho. Marahil dahil sa mga higante sa iyong buhay, hindi na yung natatapos. Pag-gising mo sa umaga, nariyan ang problema. Pag-tulog mo, nariyan ang problema. Sabi, 40 days and 40 nights. Hindi ko alam, baka 40 years mo na yan dinadaan. Amen. 40 days and 40 nights. Mari, 40 years na. Amen. Salamat sa Diyos sapagkat sabi ng Biblia, mayroong David. Mayroong David na ipinadala ang ating Panginoon. Hindi siya higante. Siya pangkaraniwang tao rin. Amen. Pero sabi doon, kay David, mayroon siyang malaking Diyos. Mayroon siyang makapangyarihang Diyos. Kaya ngayon David, palakin mo ang Diyos sa iyong buhay. Huwag mong tingnan ang mga problema. Ang tingnan mo yung gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Hindi ko lang sa mga pinakausap ng pangangaral na ito. Kailangan mo marahil na hindi ng kalakasan. Marahil kailangan mo ng kalalagahan, ng panampalataya. Marahil kailangan mo ng gabahin ng Diyos. Ang unang-una, kasama ka sa Diyos. Pangalawa, magpakababa ka sa Diyos. Amen. Hallelujah. So may gabi, hallelujah. Hallelujah. Kapag pinananalangin, manalangin ka rin sa Panginoon na tinatawagan ko ang ating mga musicians sa pagsamahan tayo sa mahinang pag-awit. Amen. Habang inaawit ang awitin ito, and because habang inaawit ang awitin ito ngayong gabi sa mahinang sabi ito, and because hallelujah, ngayong gabi kaya natin harapin ang mga problema. Iganti man yan. Sapagkat, amen, hallelujah, ang awitin ito ngayong gabi ay isang katotohanan ng buhay ng ating Diyos. Kaya mong harapin ang kinabukasan dahil buhay ang Diyos. Hallelujah, ang future natin ay kaya mong harapin. Hallelujah. Pwede kang mamuhay ng may katuwiran dahil buhay ang ating Diyos. Hallelujah. Yes, hallelujah. O, habang pinananalangin ngayong gabi, manalangin ka rin sa Panginoon. Dakil ang Diyos, isang pauna, higit sa lahat. Humingi po kami ng kapatawaran. Panginoon, marahil kaya mayroon kaming mga higanting ito na inaarap sa amin buhay dahil sa aming mga pagsuway sa iyo. Mga maling hakbang, desisyon na aming ginagawa. Patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami. At muli, Panginoon, hinihingi ko po ang iyong kabagat, ang iyong biyaya at pagkakasama. Panginoon, ang iyong sinasampalatayanan, ang iyong ginawa
sa krus ng Kalbaryo. Na dahil sa dugong na po sa krus, mayroong kapatawaran. Na dahil sa dugong na po sa krus, may paglilinis sa aming mga kasalanan. Diyos, muli mo pong linisin ang aming mga puso. Ang aming mga puso narumihan, muli mong linisin. Ngayong gabi, katulad ng dapat ni Diyos, idinadalangin ko ang aming mga kapatid na Diyos. Ang dumaranas sa mga problema at suliranin, mga pagsubok sa buhay. Gawin mo silang mas malakas, mas matibay kaysa sa mga pagsubok at problema sa kanilang mga buhay. Lord, ang mga nangihinat ng buhay ay malakasin mo po. O Rababasyan, Rabakaya, Rabasyan, Delibiyon. O Robobosyan, Delibiyon, Rabakaya, I pray for strength, O Lord, I pray. Kung tapos na po tayong manalangin, pwede na po tayong tumayo. Sabayan po natin ang aming Diyos. Yes, hallelujah. Oh, sing. All fear is gone. Because I know we won't stop you. And life is worth the living just because He lives. Hallelujah. May isang palakpakan natin ang aming Panginoon. Purihin ang Kanya. Oh, Rababasyan, Diribig, Allah, Kandiliyong, Narabayan, you are worthy of praise. Hallelujah, glory. Oh, Rababasyan, Diribig, Siyang, Rababasyan, Diribig, Narabayan. Hallelujah. Ngayong gabi, yung nagre-rema sa salita ng Diyos ngayong gabi, sabi niya John chapter 16, verse 20-21. Ang inyong kapigatian, ang inyong kalungkutan, sa ngayon, ito ay pansamantala lamang, sapagkat ang inyong kapigatian ay papalitan ng kagalakan. May mga anak ng Diyos, ang mga problema mong dinadaanan ngayon, mga higat sa iyong buhay, kailangan mo lamang pasako, makakumbaba sa Diyos, at makikita mo, mahuhuber kang pagkakapalit niyan ay kagalakan. Amen? Yan ngayon gabi ang kailangan natin, makiwala, manampalataya, sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah, tayo may manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong mga salita, Panginoon, ang hindi ko pinagawa, dami ko pinalangin ko, po sa buhay ng inyong mga anak. Panginoon, sa aming pong pansamantalang pagkakaliwalay at ang pong bawat sa amin. Binibless ko po ang mga kapatid ko ito sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen and amen. Palakpakan po natin. Panginoon, God bless you. Palagin kayo ng